What's up sa inyo mga Kateka Mods? Ito na naman tayo, nagbabalik na naman si Mask Rider. Hindi lang tayo puro motor dito, tara magkwentuhan na lang muna tayo. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay about sa mga nagbi-business ng mga pagkain, about sa ulam. Ikaw ba ay nagtitinda ng ulam? May business ka bang mga ulaman, kainan, karinderya? Para sa iyo ang video na to. Alam nyo, ang reaction ko talaga sa mga nagtitinda ng ulam na yan is grabe. Sobrang kukuripot yung magbigay ng ulam. Grabe. Alam niyo yung napakamahal ng ulam ngayon. Ang pinakamura ng atang ulam ngayon is 65. Siguro may mabibili kang 40, gulay lang yun. Eh yung 65 na yun, karne. Tapos umaabot na ng 75. Alam ko parang gano'n kasi nung bumili ako dun sa kanto sa amin, 75 na yung mga ulam. Pero sa totoo lang, grabe naman kayong mga nagtitinda nito, mga nagtitinda ng ulam. Grabe, napakapangit ng ugali yun. Sasama ng mga ugali ninyo talaga, promise. Alam nyo kung bakit? Sa lahat ng mga nabilihan kong ulam, ilan lang yung mga nabilihan kong store ng mga tindahan na nagbibigay ng medyo marami-rami. Kalimitan talaga ang kokonti yung magbigay ng ulam. Grabe. Alam niyo yung parang isang platito na ganun. Grabe, parang mas marami pa yung tubol ko dun pag tumahay ako eh. Grabe, sobra talaga. Excited kasi kayong yumaman eh. Tapos gusto nyong, grabe naman kayo, wag naman sana tayong ganun. Maging patas naman sana tayo sa buhay. Alam ko naman, siyempre mahal din mahal yung mga karne, mahal yung bilihin ngayon, mahal yung mga pansahog, mahal yung mga ginagamit sa pagluluto, yung mga gasol siyempre. Pero hindi naman rason yun para ganun na lang kayo magbigay ng mga ulam na grabe, napakakunti talaga. Mas marami pa yung pagdumura-dura ako dun, mas marami pa yung dura ako sa mga ulam na binibigay nyo. Grabe talaga, sobrang konti, grabe. Tapos ang mahal pa nung kanin na binibigay. Minsan yung kanin umabot ng 15, meron pang 12 pesos yata. O alam ko wala nang 10 pesos na kanin, parang 12 o 15. Kung hindi naman NFA yung kanin, puro bukbuk, tapos napakatigas ng sinaing. Grabe, wag naman sana tayong ganyan. Gusto kong baguhin ang mindset ng mga business owner sa mga ganyang kainan. Wag naman sana kayong magtinda ng mga ganyang konti kasi malulugi kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi ako marunong magluto. Pero sa totoo lang, nag-aaral ako magluto kasi ayoko nang bumili ng ulam na binibenta. Kasi sobrang konti, hindi talaga nakakabusog. Grabe talaga. Biruin mo, nakaraang araw may binilihan akong ulam. Umabot na ng 300 pesos yung ulam na binili ko. Pero grabe, kapiranggot lang na plastic. Parang mas malaki pa yung tae ng aso namin pag tumahay. Grabe talaga. Nakakaloko talaga yung mga nagtitinda ng ulam dyan. Huwag naman sana ganun, maging patas naman sana tayo. Alam ko sobrang mahal talaga, pero sana naman gawin nyo namang medyo sakto lang. Huwag naman yung sobrang dami, huwag rin naman yung grabe sobrang konti. Dapat yung balance lang ba. Katulad nung hindi lang ito sa mga nagtitinda ng ulam. Alam nyo yung mga sisig sa kanto, yung mga nasisig na nasa mga cart. Grabe, bumili ako ng sisig nun. Halagang, gaano ba yung binili kong sisig? Parang halagang 160 ba yun or 150, parang ganun. Tapos ang nangyari, yung sisig, grabe, mas marami yung sibuyas. Grabe, nakita ko yung sibuyas nakabalot sa isang plastic na gano'n ewan ko anong klaseng plastic yun, basta maliit. Tapos binuhos niya ng gano'n, napakadami, puro sibuyas. Tapos gano'n din, nakalagay dun yung karne sa isang maliit na plastic. Bilang na bilang mo yung karne, parang gakulangot. Mas malaki pa nga ata yung kulangot ko eh. Tragis yan. Alam mo yung nangyari, parang dating ang binili ko sibuyas sisig. Hindi na sisig talaga, nagsisig na may sibuyas na may konting sisig, parang gano'n. Imbis na matutuwa ang kumain, di ba? Parang maiirita ka o di-disappoint ka sa nangyayari. Sana naman tayo mga nagtitinda, huwag naman sana ganyan, maging patas naman kayo para magganahan yung customer, dumami customer nyo, nabibili kami ng ulam sa inyo kasi dito marami magbigay, masarap masarap magluto. Sana ganun, wag naman sanang sobrang konti nang binibigay nyo, mas marami pa yung ipot ng manok eh. Grabe talaga, sobrang kuripot nung alam ko naman lahat, syempre gusto natin yumaman, gusto natin lumago yung business natin, pero wag natin madiliin sa ganung paraan kasi napakapangit ng ugali. Kakain tayo, paano tayo mabubusog ng ganyan? Tapos binibigay nyong kanin, kung hindi NFA may mga bukbok. Ano ba naman yan? Minsan iba yung lasa. Grabe talaga. Kaya ako nagluluto na lang. Biruin mo, bibili ka ng ulam sa 300 pesos na yun, bumili ka na lang ng manok. Magkano lang manok? Nasa 200 plus lang, di ba? Marami pa, isang buo. Kasi kung magluluto, di ba? Bumili ka ng liempo, mas marami pa. Kasi bumili ka ng lutong ulam, grabe, napakakonti. Wag naman sana tayong maging ganun. Tayong mga Pilipino na sabik yumaman, wag naman sana tayong ganyan sa ating kapwa. Dapat maging patas lang tayo.
Huwag naman tayong grabe kayo magbigay na mas malaki pa yung tae ng pusa sa ginagawa nyo eh. Sa lahat ng, hindi ko naman ilalahat kasi hindi ko pa naman lahat talaga na napuntahan. Hindi ko naman talaga nabilhan pa lahat ng mga ulaman dito sa Pilipinas. Pero ang payo ko lang sa mga nagtitinda ng ulam, huwag naman ganun. Putik, nakaka-bad trip yung sobrang konti, grabe. Mas marami pa yung dura-dura mo eh. Pag nagdura-dura ka dyan sa tabi, yung sauce ng ulam nyo, mas marami pa sa totoo lang. Grabe, huwag naman yung ganong kakonti. Sana gawin yung sakto lang, yung patas, yung hindi naman sobrang dami rin, hindi rin naman sobrang konti. Yung as in i-balance nyo lang. Huwag naman yung meron pa akong nabibilihan dito sa amin na ulam. Ayoko na lang mag-mention pero grabe talaga. Dalawa sila, mag-asawa ata, pero grabe talaga. Sobrang konti maglagay ng ulam. Kahit alam mo yung hapon na, dapit hapon na, para mga tira-tira. Sobrang konti, ang bigat ng braso. Parang hirap na hirap si tatay tsaka si nanay maglagay ng ulam. Hirap na hirap yung kamay nilang buhatin yung sandok para mailagay yung ulam na sobrang konti. Gabi naman parang gusto kong sabihin, total gabi naman dagdagan mo naman. Paano na rin naman yan papanis na rin naman yung ulam nyo. Minsan bumibili ako sa kanila, yung ulam nila parang lasang mga maasim-asim na, parang maasim pa sa kilikili ng jowa mo. Grabe, sa kakuriputan nila, yan ang nangyayari. Sana naman tayong mga Pilipino, ibahin natin yung mindset natin na gusto man natin yumaman agad. Syempre gusto natin kumita agad, pero hindi sa ganung paraan. Maging balance lang tayo at para na matuwa yung mga customer, matuwa kami at bumili kami ng ulam sa inyo. At ito ba, isang masasabi ko sa mga nagtitinda ng ulam. Pag ikaw alam mo sa sarili mo na hindi ka masarap magluto, pukang ina, huwag ka na magnegosyo ng karinderya. Kasi may nakainan ako putay na adobo Tsaka yung pork steak, putay na yung pork steak na hindi mo malaman kung lasang sinigang ba o lasang adobong gata na may, hindi mo malaman kung may, basta hindi mo malaman kung may ginataang gata na may coconut milk yung lasa. Hindi mo malasahan talaga. Napakapangit ng lasa. Bumili pa ako ng sopas. Yung sopas niya sobrang lambot. Grabe. Nadudurog na. Tapos yung paminta, bobo, pahilaw pa yung paminta. Yung sabaw, ewan, napakapangit. Pag alam mo na sa sarili mo na wala kang talent sa pagluluto, please lang, huwag ka nang magtinda ng ulam kasi nakakadismaya talaga, promise. Tayo mga Pilipino, baguhin natin yung mindset natin na maging maayos sana yung mga natin, yung pagbi-business natin. Hindi ko naman nilalahat ng karinderya kasi hindi ko pa naman talaga lahat nabilihan, pero syempre kalimitan sa nabibilhan ko talaga, grabe. Sobrang kuripot konti magbigay ng ulam para may nakasabit na dalawang wrecking ball sa braso nyo at hindi nyo may angat yung yung sandok na makapaglagay kayo ng medyo marami-raming ulam. Sa totoo lang, yung sauce ng ulam na nilalagay nyo, mas marami pa yung ihi ko Sa totoo lang, grabe talaga. Wag naman na sana tayo maging ganon. So sana mapanood nyo to, mga nagtitinda ng ulam. Baguhin nyo yung style nyo. Huwag kayong mag-ano ng konti kasi ayaw namin yung sobrang konti talaga. Ang gusto namin sakto lang. Hindi rin mga may naghahangad ng sobrang dami. Ang gusto namin yung saktong mabubusog kami. Pag bumili kami sa sobrang mahal ng ulam nyo na tinitinda, grabe, 75 pesos, 65 o 6, sabihin na natin 60. Tapos ganun lang, kapiranggot lang, mas malaki pa yung bayag ng aso ko. Grabe. Huwag naman sana tayo maging ganun. So sana sa mga makakanood nito, mga nagtitinda ng ulam dyan, hindi ko naman kayo pinapakailaman kasi buhay nyo naman yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ang akin lang, gusto ko lang mailabas ko lang yung kasitan ko dito, yung sama ng loob ko sa mga nagtitinda talaga ng ulam na konti talaga magbigay. O siya, hanggang dito na lang yung video. Sana mapanood to ng mga nagtitinda ng ulam dyan. Mag-iingat kayo palagi at sana sumarap pa yung luto nyo at lumago pa yung business nyo. Ingat kayo palagi. God bless.